Ayan, isang magandang Friday morning mga ka-techwiz. Ayan, kamusta po kayo? Ayan, so Friday, ang kapatid niya po ay Saturday, no? Kaya tayo ay bakasyon na, no? Pahingang konti sa module, no? Pero syempre, huling araw ng ating isang linggo ng buo ng pag-aaral. So panibagong paglilinang po tayo ng kaalaman, no? Sa agham ng computer system servicing. Ayan, sige sa ating mga ka-techwiz na students diyan, mga parents, guardians, mga teachers, no, at mga school leaders natin diyan na nanonood at tumutunghay sa ating Itulay online tutorial. Welcome po muli sa isa na naman pong makabuluhang pagtuklas ng kaalaman. Ayan, sige, konting basa po tayo ng mga comments. Iyan mula kay Sir Enrico Dalupan. Good morning po. Shout out Virgen de las Flores High School from Enrico Dalupan, Matthew De Leon, Dave De Talo, RV Cruz, Irish Napalit, at Lance Jewel Villarico. Ayan, thank you Enrico sa patuloy na pagsuporta sa ating programa. Ayan, sige, makianyayahan po ang iba pa nating mga katekwiz para kasama natin silang tumuklas ng panibagong kaalaman. Ayan, sige. Ah, Sige, keep your greetings coming. So muli, welcome po sa Itulay Online Tutorial, Computer System Servicing Grade 11. So tayo po ay nasa quarter 2 pa rin, week 3. So ang ating topic for today is all about uses of tools and equipment in computer system servicing. Ayan, good morning Eliza Velasco. Good morning po, watching from ICT 11 ONHS Main. Ayan, thank you Eliza. Ayan, isa nating magiting naka-tech quiz yan. Keep on streaming, no? At marami tayong pag-uusapan ngayon, especially sa mga tools, ng mga common at mga advanced tools, ayan, na ginagamit natin sa computer system servicing. And then also, good morning, Bia Jane Libanan. Of course, good morning po from ICT 11 on HSMN. Yan, welcome po. Sige. Muli, ako po ang inyong tutor A mula sa SDO Bataan. So matutunghayan niyo po ako every Friday at 9 a.m. to 9:40 a.m. no dito lang sa DepEd EdTech Unit Facebook page and DepEd tayo Facebook page at ganoon din sa aming YouTube channel DepEd Philippines, DepEd EdTech at DepEd TV. Ayan. Every Friday po kami po ang Team Senior High School ICT. All right. All right. Okay, so for this day, no, ang ating pag-uusapan ay all about we are going to identify, no, the different tools and equipment used in computer systems and networks. And also we're going to determine the different uses and functions of these tools and equipment. Yan. So kasi may mga tools tayo alam lang natin gamitin, no? Pero most of the time hindi natin alam yung tawag. Meron pa ngang mga tools na ginagamit natin sa isang function na kung tutuusin hindi naman niya talaga function, 'di ba? So ayun yung mga lilinawin natin sa oras or sa topic na ito. Ayan, kaya handa na ba kayo? Kung handa na kayo, tumutok lang po kayo mabuti. Yan. So tools and equipment. Pero bago yun, syempre, let's have a game muna. Let's play. Ayan, sige. Kahit nasa ano tayo, virtual game tayo. Ayan, kunwari sisisid tayo sa ano na yan, mga, ano ba tawag dyan, sa mga balls na yan. Ayan, sige. Ah, Number one, pack or bluff. Pliers are hand tools used to hold objects firmly for bending or physical compression. Is it a fact or bluff? Sige, wild guess lang, which is, I think, familiar kay Rito. Na? Sige. Oops, sorry. So, pliers are hand tools ba? Okay. Is it a fact? Yes, it's a fact, no? It's a hand tool, no? Used to hold objects. Okay. Next, number two. A soldering gun is a tool for soldering metals using tin-based solder to achieve a highly conductive contact. Na? Is it a fact or bluff? Yes, of course, it's a fact, no? Next, number three, a screw is a tool for driving screws and
often rotating other machines' elements with the mating drive system. Is it a fact or bluff? Of course, it's a fact. All right. Yan. So again, welcome to our topic all about tools and equipment. All right. So one important thing to consider before executing a well planned computer installation is one must be knowledgeable on the different tools that he or she will be using on a specific task. Lagi natin tatandaan yan. No? Sabi nga, we always begin with the end in the mind. Bago natin gawin ng isang bagay, no? Yan, nag-o-auto, ano siya, slide. Sige, pause ko muna. Ayan. No? Bago na tayo magtrabaho, especially sa isang bagay, we we often visualize na ano yung magiging end. So ganun din sa pag ko-configure or let us say pag magre-refer o magko-conduct tayo ng work sa isang computer system, no? Alam na natin kung ano yung mangyayari, no? Ano yung kalalabasan dapat, pero most often napo-forget natin, okay, para for us to be able na ma-accomplish 'yon, ano ba yung mga right tools for a specific job, no? Kasi baka mamaya magtatrabaho ka, magdi-disassemble ka magdi-disassemble ka lang ng isang desktop computer, magre-ready ka pa ng soldering iron, which is ang gagawin mo lang naman is to disassemble, for example, no? Para linisin lang, 'di ba? So we have to know, no? Basically, we begin with the end in the mind na for a specific task, meron lang specific tools, no, na gagamitin. So dahil diyan, proceed na tayo rito sa number one is protective eyewear, no? Alam naman natin yan, ang ating mga bata ay ang salamin sa ating kaluluwa. Ano daw? So, importanteng panghalagaan po natin ang ating mata sa pagsusuot ng mga protective eyewear such as yung mga safety goggles. Yan, okay? Kahit ano lang, lalo yung maglilinis tayo kasi syempre yung mga dust particles, no? Ba't kaya nag-o-auto, na yung mga dust particles, na posibleng mag-penetrate or pumasok sa ating mga mata at that could lead to irritation, no? So, we have to use protective eyewear. Okay? Ako nga, may ginagamit ako yung face shield. Yes, face shield. Dahil naman ay full face, no? So, it could do the job. But basically, syempre, pag medyo, mga heavy duty works like, di ba nagso-solder na tayo ng halimbawa ako kasi I have an advanced knowledge or training in repairing motherboard. So kapag nagso-solder ako, so I use safety yung goggles. Okay? Just like what you see on the screen. All right? Next, we also have our diagnostic tool which is the multimeter tester. So basically we have two types, no, of a multimeter tester. We have the the analog, and we have the digital. Now, sir, ano ba yung pinaka-importante sa dalawa? Parang feeling ko yung digital. I might say na pareho silang essential, no? Yan, parang lugaw lang. Essential sila. Okay. Direct pwede po bang pa-zoom lang po yung ko, yung tong camera ko. Direct. Yan, anyway, sige. Tignan niyo na lang yung itsura ko sa camera. All right. So, I have here the digital. Now, as you can see, in an instant, makikita niyo na yung mga component reading. No? Then, may ilaw pa yan. May ilaw yan. Nawala ilaw. Yan. May ilaw siya, di ba? Yan. So, kagandahan dito, no? Hindi mo na kailangan, unlike analog, na tatantyahin mo pa, no? Kasi meron siyang, tawag dito, yung pointer. Ito kay digital, instant, makikita mo na agad yung value ng tinetesting mong ah, component or yung voltahe, no? ng ng
dinadiagnose mong power supply. Okay? Now, kay analog naman, as you can see, kailangan mo pa siyang i-manual. Kailangan magkaroon ka ng hindi naman sobrang intensive, ah, marubdob 'no, na na kaalaman sa paggamit niyan, 'no? Kasi you have to check kung saan ba tumapat yung kanyang pointer saang value, okay. Now, hindi ba sir superseded na ng digital meter, multimeter ang analog? No, 'di ko masasabing gano'n kasi sabi ko nga sa'yo as an experienced, board or chip level technician, meron pa ring accuracy 'no or meron kasing accuracy pa rin yung paggamit ng analog, especially when you are testing a diode 'no. A diode is electronic component wherein yung flow ng current ay isang direction lang 'no. So using analog, mas accurate mong makikita yung workability ng isang diode component. Nage-gets natin? So basta kaya hindi natin puwedeng sabihin na superseded na ni digital multimeter si analog. So parehas silang, essential, okey? Kaya kailangan paunti-unti, makapag-invest tayo sa ganitong mga tools, okey? Sabi ko kasi 'pag may mga repair kayo, may natatanggap kayong mga nag-i-install kayo ng OS, yung tinatawag natin reformat. So yung let us say yung half nun na kinita mo, itabi mo 'no, para sa pag-a-upgrade mo. Tatandaan niyo 'yan, investment yang mga tools natin, ha? Okay. What else? We also have pliers, 'yan. Meron tayong yung linesman pliers, yung tinatawag natin, ayan, yung mukhang alligator. And then we have the cutting plier and we have the long nose plier. So ito mga essentials din ito, no? Especially uh, when we are dealing with halimbawa sa power supply, may instance kasi na experience ako, magpapalit ako ng power supply, magkaiba. Magkaiba yung isa sa desktop to, yung isa pahaba, yung isa yung typical na square type. So what I did is yung pinaka-power wiring doon sa stock, kinat ko yon. So, syempre, kinailangan ko itong mga pliers, especially yung cutting pliers. And then, kinonvert ko dun sa sa tawag dito, sa square type na power supply, no? So, essential din, no? Importante rin na may mga ganito tayong gamit, no? On my part, I use hindi naman ganito kalalaki na mga pliers, yung mga mga handheld lang, yung mga small cute size. Ayan. Alright? What else? Of course, we also need to have a screwdriver, no, para pang-drive din sa mga mating, no, yung mga screws. No, it comes with different shape, no, yung positive, yung tinatawag nating Philip, no. Asa pa si Philip? Ito si Philip. Philip, nasaan ka? Ayan, si Philip screwdriver and yung positive, no. Now, yung parang plus sign, ayan. Tapos yung flat naman, yung tinatawag natin flat tip, no. Usually naman then it comes with different sizes, no. No, kasi ang mga screws natin, it comes with different sizes. So, kailangan yung iba't ibang sizes ng screws, mapa-Phillips screwdriver man yan or flat tip, kailangan kahit paano mayroon po tayo, no? Kasi, for example, we are not dealing with desktop also, no? Mag-a-upgrade ka rin. You have to know how to disassemble a laptop, no? Ayun, maliliit yung mga screws, no? So, kailangan mo yung mga small form ng mga drivers. Ayan. Okay. Next, what we have here, ang sunod natin, yan, yung soldering iron. Or yung iba, meron dito, soldering gun, kasi ang forma nila, mukhang baril, no? So, it used to solder yung mga tin base, no, solder, using mga LED, yung ating LED. LED ba? Lead. Na parang wires. Now, ipapakita ko sa inyo rito, no, is
It's a soldering iron, pero this one is adjustable. As you can see, meron siyang adjust selector dito. Yan, mase-select mo yung temperature. Ayan, as you can see. So rito ang temperature na available is magsisimula sa 200 Celsius, 250, 300, 350 Celsius, degree Celsius, sorry, 400, up to 400 degree Celsius na temperature. And ang kagandahan pa sa ganitong adjustable na soldering iron, pwede mong mapalitan yung kanyang tip. Sorry, bibinata. Tip. Ayan, sorry pumiyok si sir. Bibinata si sir. Ayan. So, replaceable. Ano yan? Replaceable. Ayan yung tip. Ayan. Okay. Tapos, ito yung pinaka heat core, yung umiinit dyan. Ayan. So, again, sabi nga, it will depend kung ano yung gagawin mong trabaho. Kung ano yung specific task na ipa-perform mo. Kung magso-solder ka ba ng maliliit na component from laptop motherboard, of course, kailangan mo ng ganitong tip, yung matulis. Yan. Parang si Kuya mo yan, matoles. Anyway, so yan, no? So, I suggest if you are going to to buy a soldering iron, you choose a tawag dito, an adjustable one. I mean, adjustable, na-adjust mo yung temperature and then napapalitan yung tip. Okay? Again, consumables yan, na-worn out. Kaya syempre, kailangan, we have to replace this tip. No? Ang kagandahan kasi dyan, yan, pwede mo siyang tanggalin. Okay? So, ayan yung tip ko if you are going to purchase a soldering iron. Sir, magkano yan? Saan mo binili? Basta ang masasabi ko lang sa'yo, ang brand nito ay Sunshine. Yan kapag may kinausap kayong mga electronic or mga cellphone technician, pag sinabing Sunshine brand, alam na nila kung magkano presyohan. Ayan yung mga leading brand no, pagdating sa mga tools and equipment. Okay? Of course, as you can see on our tawag dito, on our tawag dito, picture, no, may sinasawsawan siya. No? Ang tawag natin diyan solder paste. Ngayon, meron na akong ginagamit instead of using solder paste to clean yung pinaka-tip ng ating solder, no? Ito, may ginagamit naman ako. Pakita ko sa inyo. Ang ginagamit ko diyan ay yan, yung solder flux. Yan. So, ilalagay mo yan doon sa excuse me, ilalagay mo yan doon sa component, alam ba, onboard, no? I-desolder natin siya using hot air, no? A-apply mo siya ng flux, no? Para hindi hindi kumalat yung mga residue ng ng solder lead, no? So ginagamitan siya ng flux. Okay? Okay, that's soldering iron. Of course, we have also kung nagso-solder tayo, we also have the what we call desoldering tool or desoldering pump, no? Again, as you can see dun sa tinatrabaho niya, papalambutin niya or iinitan niya yung LED no, na nakakabit para kasi tatanggalin niya yung ano rito yung component. So, yung melted LED no using the soldering tool or the soldering pump no, pipindutin niya, hihigupin niya yung residue or yung LED no para for you to be able na maiangat or ma matanggal mo yung mga electronic component na nandun sa PCB board. Okay, so essential din ito si desoldering tool. Okay? Next, aside from desoldering tool, of course, we also have Allen wrench. Yan. So, sir, ba't may Allen wrench dyan? Sabi ko nga sa inyo, different desk, different computers, different brand, different manufacturer. So, may kanya-kanya silang standard. No? So, importanteng equip tayo at prepare tayo sa iba't ibang tools na ating gagamitin. No? Halimbawa,
kay experience ko sa mga Apple devices, yung especially MacBook, ay sorry, iMac. Alam niyo iMac, yun yung all-in-one desktop na iMac. So, ayun yung mga screws nun, mga Allen yon, Allen type, no? So, mga ano rin, mga star screw na tinatawag natin sa kailangan. We are equipped with those kind of tools, no? Pero syempre, that is for, sabi ko kasi, for advanced, ano na, technician. Pero at least, I am giving you a gist or a brief, no? Information kapag nag-upgrade na kayo, no? Sabi ko sa inyo, huwag tayong maano, upgrade din tayo. We start at the basic, no? And then we continuously learn, no, hanggang maging advanced na. No, do not call yourselves as an expert. No, no, no. Let other people call you expert, but you yourself, you're just advancing your knowledge and skills. No, never ever consider yourself as an expert. We are all learners here. Okay. Let other people call you expert, but you yourself never ever call yourself an expert. Tatandaan niyo yan. Okay? Nag-a-advance lang tayo ng skills and knowledge. No, that's kind of humility pa rin. Tatandaan niyo as a computer servicing technician. All right. So that is Allen wrench. And next, of course, ayan. We use flashlight. Yan. So, we can use our cell phones. Yung mga cell phones natin may built-in flashlight, di ba? Pero mas maganda, meron tayong intended na gamit na flashlight for our repairing or diagnostic tool. No? Halimbawa, sa mga desktop, may mga parts kasi no, na medyo dark yon, lalo na kapag nag may tinatanggal kang screw tapos nahulog. So, you need a flashlight para makita mo yun kung saang sulok. Kala mo napakalawak na sulok ng desktop eh, no, ng singit. Pero importante pa rin ang flashlight, no? Ilaw yan eh. Alright. Next, we have, ayan, tweezer. So, tweezer are tools used for picking up objects that are too small to be easily handled with the human hands. No? Sabi nga kasi lalo na kapag natuto na kayo, no? Or nagtangka na kayo na mag-repair or mag-service ng isang laptop, no? Hindi lang laptop, pwedeng tablets or cellphones. You have to use tweezers kasi sobrang liit ng mga parts niyan. So, tweezers comes in many forms. Yan. So, ito, I have here yung mga commonly used ko. Ito. Ayan. Ayan. Also have here, kapag nag-aangat ako ng mga, ng mga electronic component. Okay, ayan. Ito pa isang klase ng tweezer. Ayan. Ito naman straight. Ayan. So again, these tweezers, isa lang naman tawag sa kanila pero iba ibang forma that perform different functions. Again, it will be according kung ano yung tinatrabaho mo, anong work yung gagawin mo. All right? Okay, next. Yan, ito, importanteng mahalaga rin. We have an anti-static wrist strap, no? Isusot natin yan dito sa ating braso. Tapos yung alligator clip na yon, i-clip mo yun doon sa body ng desktop, yung tower case kasi metal yon. No, what's the purpose of an anti-static wrist strap? So ESD, wrist strap or ground bracelet is an anti-static device used to safely ground a person working on a very sensitive electronic equipment to prevent the buildup of static electricity on their body which can result in electrostatic discharge. Ayan. Experience ko. We all know mapa-desktop, mapa-laptop, motherboard, no? May mga ano yan. Of course, dinadalo yun ng current yan ng mga voltage. Especially mga capacitors. Capacitors kasi yung nag-i-store ng mga voltages, no? No, kaya nga tinawag silang capacitor, cap, no? Now, may instances kapag with our bare hands, dinisassemble natin yun, inangat natin yung halimbawa ito. Ito meron akong, ayan, pakita ko sa'yo. Direk, pwede niyo po bang ma-zoom yung ano ko, yung camera? Baka may iba pang dinidirect si Direk. Anyway, sige. So ito, I have here
AS-ROC motherboard. So ito ay padala ng aking customer. Ayan. So, dinisassemble 'to. Ang problema nito nawala ng display. Nawala ng display. Ang ginawa kasi nung nung tropa, nung customer, dinisassemble niya, 'no? Parang mag-a-upgrade lang, ewan ko lilinis or nilinis yung case. Disassemble niya with his bare hands, 'no? Kinuha niyang ganyan, 'no? So, wala again, yung katawan natin, 'no, ay sabi nga rito nagbi-build up tayo ng static electricity, 'di ba? Ito yung kapagka nakasalubong mo lang yung katabi yung ano mo, kaibigan mo, nagdaustos yung skin niyo, parang nakuryente kayo, 'di ba? So that is what we call static electricity. And tayong lahat na tayong lahat na tao ay meron noon, 'no? Just a very small amount lang ng electricity. Now, if that static electricity ay ah, matransfer sa mga ganitong electronic devices, no? Ay yung tinatawag natin magre-result sa ESD or electrostatic discharge, no? The tendency magdi-discharge yung mga ano niya, yung mga voltage dito. So doon na magkakaroon ng problema, hindi na magpa-power on yung mga ano, yung mga system board ng computer, mapa-desktop man or laptop. So, importante na meron tayong anti-static wrist strap. Okay? Now, kung walang budget, syempre, alam mo naman tayo, mga low budget, no? Wala tayong pambili nito. Okay? Ano yung pwede natin gawin, sir? Yan. So, what we can do is, kuha kayo ng metal, or let us say, yung poste, labas kayo, hanap kayo ng poste sa labas ng bahay, biro lang. Yung ano lang, any kind of metal, upuan, no? Yung pinaka-upuan, kung metal ang upuan niyo sa bahay, hawakan niyo lang yun for about 30 seconds, dalawang kamay or any metal, halimbawa, tubo, let us say ito, halimbawa ito tubo to. For example lang, hawakan natin yan for about 30 to 60 seconds. Yan. Para yung static uh, electricity sa kamay natin, no, matransfer doon. Okay? So, ayun, kung wala tayong anti-static strap. Alright? Okay, next. So, I do hope maliwanag yun, no? Ayan, of course, yan. Importante malaga may gloves din tayo. Okay, mapa-surgical gloves man yan or yung typical na gloves na ano ba tawag doon, textile or cloth cloth gloves, it's okay. As long as syempre, para hindi ma-dirt, no? Hindi madumi yung kamay na. And of course, halimbawa, kapag nagha-handle tayo mga chemicals, for example, pag natutuhan niyo na yung pag mag-clean kayo ng ano, motherboard, no, tatanggalin niyo, lilinisin niyo, gagamit kayo ng ang ginagamit kasi lighter fluid, no? Pero you can do any kind of uh, liquid. Pero I suggest yung ano na lang, yung lighter fluid, yung kulay pula. So, para malinis lang. Kasi mabilis mag-evaporate yung ano nun yung liquid, no? So, tapos i-brush nyo lang yun. Now, if you are handling those kind of chemicals, syempre, kailangan may gloves kayo, no? Kasi mamaya, maiwan doon yung chemicals, so malason kayo, no? So, importante ang gloves. Essential ang gloves. Okay. Next. Okay, yan. So, kailangan din natin, kasi nga, syempre, pinag-usapan ng equipment, kailangan meron din tayong computer. So, sana na makapagpundar kayo, no? Unti-unti. At least laptop. Why? Kasi doon tayo nagse-save ng mga software na ginagamit natin. Halimbawa, gagawa tayo ng bootable USB. So, kailangan natin ng computer, specifically laptop, handheld, kasi pwede mong dalhin kahit saan. Or kaya magtro-troubleshoot ka ng isang Wi-Fi network, no? Kailangan mo ng laptop na mayroong LAN port, no? Kasi doon mo i-connect yung router na i-configure mo, i-check mo yung, i-access mo yung interface niya, no? Yung kanya IP address doon sa using yung web browser mo na naka-install doon sa laptop. So, importante, meron din tayong computer. Okay? So, unti-unti lang naman, ako nung nagsimula akong mag-repair, wala man ako laptop, unti-unti lang,
merong mga pinaglumaan, yung mga kamag-anak. So, ni-repair ko lang din yun at yun yung naging ano ko, gamit sa re-repair. Okay? It's importante yun. So, computer as our equipment. Next, though di na ganong ginagamit pero essential pa rin si CD-DVD. Yan. Bakit? Halimbawa, may mga desktop na makukulit, lalo yung mga old model, no? Hindi nagre-read ng USB. So, ang ginagawa natin, yung ating ating bootable CD, DVD, yan, yung ating operating system, ginagamitan pa rin natin CD, DVD. Yan, of course, yung ating mga application software, dyan rin natin nilalagay sa CD, DVD. Yan. Just in case lang, may ganun kasi yung pagkakataon. Ako, may natatanggap pa rin ako mga old desktop. Hindi nakaka-read ng ng USB flash drive. Pero meron siyang built-in na CD, DVD, ROM. So maganda. Buti na lang prepare ako. Meron akong CD na kung saan naka-install na dun yung operating system. So ganoon. So importante pa rin naman na meron tayong ganitong klaseng mga tool, no? Yan. Yes, of course, ayan, hindi mawawala si USB flash drive. Yan. So, diyan tayo, diyan natin ini-install yung ginagawa natin USB bootable kung saan nandun yung ating operating system. Ito lang. Ayan, ang ating flash drive. Okay, next. Crimping tool. Ayan, pang-crimp na pang-terminate ng mga end ng mga ah, RJ45 plug, no? Lalo na kapag magne-networking na kayo, no? Yan, importante si crimping tool. May mga built-in ano na rin yan. Ayan, yung cutter. Ayan. Okay, next. Uh, Again, crimping tool is a tool, no, to crimp, no, to terminate a connector to end of a cable. Okay. Next, we also have LAN cable tester. No, kapag nakapag-terminate na tayo ng UTP cable, no, na-connect na natin yung RJ45 plug end-to-end using crimping tool, no, gagamitin naman natin yan si LAN cable tester to check, no, kung end-to-end both ends are connected, no. Again, it will depend kung anong standard yung ginamit nyo, no. Kung kung anong klase ng UTP cabling type yung ginamit nyo, straight through ba or crossover? Pag straight through, dapat magkabila yan, iilaw yung 1, 2, 3, 4 ng parehas. Kung ano naman, tawag dito, kung crossover UTP cable naman, no? May certain ano ron part kasi may four wires doon four twisted wire na sa kabilang end mag-aano may iba ng linya, no? Yan. So to test, no, the workability of your terminated UTP cable. Okay? Okay, of course we use uh, punch down tool, no? Ito na yung kapag sa mga patch panel, no? Yan, using ano pa rin yung mga UTP cable, yung again, 'di ba may four pairs na twisted wires yan, no? Yung si orange white orange orange, white green white white green green, white blue blue, white brown brown, no? Ayan. So ilalagay mo 'yun doon sa patch panel using punch down tool, yung pinaka-wire nun masusugat lang babaon siya ron. Okay? So that is punch down tool. And of course, you also have yun, yung ating UTP cable, no? Iba't ibang klase yung categories niyan, no? May Cat5, Cat5e, Cat6, Cat, no? Oops. Oops. Naka-animate pala 'to. That is UTP cable. And this one is the RJ45 plug. Ayan. So, 8. Walang pinya. Ngayon, ang ginagamit ko, yung pass-through na may butas na hindi na tayo mahihirapan. Ito kasi, yung traditional, wala pang butas yung end. No, yung pass-through type ng RJ45 plug. Kaya hindi ka na problema, no? Na hindi ka na magpapaulit-ulit pa. Ako, ayun na lang pinapagamit ko kapag nagko-conduct ako ng assessment, no? Yun, para hindi na mahirapan yung student kasi sayang yung time. Alright?
Next. Okay, so bukod diyan, may mga tools, may iba pa rin akong tools na ipapakita sa inyo na gamitin din, 'no? Halimbawa, ayan si brush na niluma na ng panahon, siyempre panlinis ng dust ng ating brush. Ayan si thermal grease, 'no? Anong laman niyan? Ito ang itsura niyan. 'Yan yung parang gray. Nilalagay natin 'yan dun sa ano, sa in between ng CPU sa tuktukan ng CPU ng processor and then yung heatsink. 'Yan, parang siya yung pinaka nag-i-intertwine, 'no? Siya yung nagre-receive ng heat na pino-produce ni CPU 'no, papunta kay tapos, i-a-absorb naman ni heatsink, 'yan. Si, tawag dito, thermal grease or thermal paste kung tawagin. Ito naman importante, at least sana makapag-ano kayo, ang tawag rito USB SATA, cable. So ginagamit ito kapagka may ire-recover tayong data sa isa lalo na sa mga laptop hard disk. So di-disassemble natin, kukunin natin yung hard drive ng laptop, then ko-connect natin diyan, 'no? Ko-connect natin dito and then using our separate computer or laptops dun natin iba-backup or ire-retrieve yung mga data. So importante 'to. Ang puhunan lang diyan nasa 250. Ang pagba-backup ng data ang minimum 1,000. Yes, data 'yon, price 'yon. Mahalaga 'yun sa client. So siyempre it comes with a price, 'no, kasi i-di-disassemble mo pa yung ano, yung laptop. So yung mga konting presyuhan. What else? Ito, prying tool, 'yan. Hindi pang-fry ng ano, ng isda. Frying tool kasi sa laptop naman 'to 'pag magdi-disassemble tayo, yung gilid-gilid ng laptop para maangat, 'yan. Huwag tayong gagamit ng kuko, ilang beses na nasira ang kuko, so we have to use frying tool, 'yan, para pang-angat, 'no, doon sa laptop, yung sa casing ng laptop, alright? 'Yan yung flux. Of course, we use cutter, blade cutter, 'no? Gamitin po ito especially kapag nag-aano tayo, nagte-terminate na ng UTP cable, 'no, ayan. What else? What we have here? So ito medyo advanced repairing. 'Yan, ito pinakita ko na sa inyo last time ito, yung ating, reprogramming tools. Ito medyo advanced na 'to. Sa mga laptop or desktop unit na nagpa-power on pero walang display or continuous na nagpa-power on then power off, what else? Kapag totally no power, we use this one to reprogram yung BIOS chip, 'no, sa previous lessons natin pinakita ko 'yon. 'Yan, ayan ang nasa loob niya. Ang model nito, eto si, RT809 series, ayan. Ayan yung pangalan ng reprogrammer na 'yan. Ang presyo niyan, parang in between 3,000 to 5,000, ayan. So ayan yung mga adapters as you can see, diyan natin inilalagay yung mga chip, BIOS chip, 'no. Ayan. And then siyempre may mas murang version niyan, yung si EPC 2019, ayan. So ito ang itsura niyan. Ay sorry, ayan. EPC 2019, parang nasa more or less ₱1,000 ang presyo nito. 'Yan, sa mga gustong mag-advance agad 'no, sa repairing, ayan. Guys, ang presyuhan kapagka ang mga sira is yung yung ano lang, magre-repair kayo ito using this one, yung ire-reprogram niyo yung BIOS firmware, ang minimum is ₱1,500. Okay, so dito sa EPC na 'yan, siyempre tubong lugaw na ako diyan, nakailang repair na ako diyan. So, kaya nag-upgrade na ako, ito bumili ko nito. Yung mas ito kasi mas marami siyang supported na BIOS chip, 'yan, okay. What else? Of course, dahil advance na pinag-uusapan natin, 'yan, kailangan equip tayo also with excuse me, nagbibinata si sir, with a hot air. 'Yan, ito digital hot air ito. As you can see, itong button na ito to increase or decrease the temperature na nakikita niyo diyan sa LED display. Ito naman is yung kanyang selector ng lakas ng hangin na kanyang ilalabas doon sa kanyang tip. Ayan. Okay, so these are some of advanced tools that we use, no? Especially when you're doing a board level repairing na or chip level
repairing. All right. So with that, those are the tools. Oops, sorry. Na ginagamit natin. Yan ang kabuuan, no? Merong protective eyewear, multimeter tester, pliers, screwdriver, soldering iron, desoldering tool, Allen wrench, flashlight, tweezers, anti-static wrist strap, gloves, computer, CD, DVD, USB flash drive, crimping tool, LAN cable tester, patch down tool, UTP cable, and RJ45. And then yung the rest, yung mga brushes, mga cutter, and some of the advanced tools that we use na ayan, mga advanced level naman yun. Okay? So with that, that ends our topic for today. So these are my references no sa ano na to, sa ginawa kong presentation. So with that, what are the questions do you have in mind? Ayan. Sige, basa lang ako konti ng ano ng comments. Ayan, may sinasabi si Enrico, 1 fuck means color green, 2 flop, 3 flop. Yes, yes, yes. Sorry, hindi ko napaliwanag yan. Green means fuck yan. So, number 1 right answer. Okay. Okay, thank you, Enrico. Yeah, thank you for that, for pointing out. Next, we have Christian Yumultorno. Good morning po, Sir Alian. Good morning sa iyo, nak. And Roma, good morning. Parang ano yan, Roma, mama, mama. Kumanta. So, Hernando Barrios, sir, watching from Occidental Mindoro, Magsaysay District. Wow, happy viewing ka, Tech Quiz na Hernando. And we also have our Lodi Cakes. Yan, si Tutor Marlon Ramos. Good morning po, watching from Orani National High School. Parang, yan. Isang Lodi yan. Assessor and trainer yan. Naging trainer at assessor ko po sa CSS yan. Si Sir Marlon sa TESDA. Yan. Thank you, Lodi. Siya naman yung nagdi-discuss later on. Ipapakilala ko sa inyo. And we also have, paano to? Marife ba to? Hindi naman to Marites. M_R-L-F-F. Greetings, good morning, and good morning sa'yo. Siya, nakakatawa. Meron nagtsatsaga sa ating, ano, munting, ano na ito, paglinang. Maraming salamat po. Na-appreciate ko yan. Okay, with that, syempre, kung walang tanong si students, of course, si teacher na ang magtatanong. So, it's quiz time. Again, it's only a 5 items quiz. So, get ready. Iyan. I-stretch ang mga daliri para sa mabilis ang pagpindot. So, question number 1. Madali lang to, guys. Don't worry. So, number 1, a tool used for picking up objects too small to be easily handled with the human hands. So, anong tools ang tinutukoy rito? Ating alamin. So, ano ang mga choices? A, cutting plier. B, linesman plier. C, long nose plier. D, tweezer. Ano ba yan? Mga sabi daw, too small to be easily handled. Bigyan ko yan ng clue. Ano ba tawag rito? Ito itsura niyan. Iyan. Sino yan? Okay, so that is tweezer. You're right. Next, number 2. Yan. A tool used for removing the molten solder so that the joint may be separated. Napaka-technical naman ng term mo dyan, sir. Yan. Sino ba yung tool na tinutukoy dyan? No? Nagre-remove na ng molten solder, yung tinatawag nating lead or lead. No? So, A, soldering gun. B, soldering iron. C, desoldering pump. D, none of the above. Again, di ba may pinapalambot tayo dyan, yung lead. Yan. Sa number 2. Okay, in number 2, ang sagot dyan is letter C, desoldering pump. Again, used to remove. Again, remove the molten solder, yung lead. Yan, di ba nga sa pinakita ko kanina, iinitan ni soldering iron yung component na naka-connect dun sa board, and then using soldering pump habang umiinit yon, tinatawag na molten solder. Yan, we press the desoldering pump or desoldering tool. Ayan, letter C, very good. Yan, palakpakan. Pinapalakpakan po yan. And number 3, a crimping tool is a tool designed to crimp or connect a connector to the end of a cable. Ano daw, sir? Is it true or false? Crimping tool daw ba?
Siya daw ba'y nagki-crimp or nagko-connect sa connector, 'no, sa end ng cable. Halimbawa, yung example natin kanina sa UTP cable. Is it A, true? B, false? Okay, number 3 is letter A. It's true, 'di ba? Yung si crimping tool, 'di ba? Tine-terminate niya, kini-crimp niya yung connector or si RJ45 plug. Okay, sa end ng ating cable, ng ating UTP cable. Alright, next, number 4. Speaking of RJ45 plug used for testing network cable connectivity. Again, number 4, RJ45 plug used for testing network cable connectivity. Is it true or false? Si RJ45 plug, yung pin na gano'n, pang-test daw ng network cable connectivity 'yon. Is it true or false? Of course, sir, napaka-obvious false kasi si RJ45, yun yung ginagamit natin, 'no, sa dulo, kinakabit na sa dulo ng UTP cable, and then we are going to terminate using crimping tool. Ang tinutukoy dito, 'no, na testing network cable connectivity is the LAN cable tester. Ayan, very good. That's number 4. And last, number 5. A multimeter tester can be analog and digital, 'no? Puwede bang yung multimeter natin puwedeng analog saka puwedeng digital ba? Is it true or false? Na? Of course, A, true. Bakit? 'Di ba nga? Ayan. We have the digital and we have the analog. So hindi natin puwedeng sabihin luma na si analog, 'no, at si digital, no. 'Di ba sabi ko sa inyo parehas silang may mahalagang function dahil may mga specific electronic component na sa sobrang sensitive kakailanganin mong gumamit ng analog multimeter tester, 'no. 'Yan, very good. Napaka-active ni Hernando Barrios. Ayan, meron tayong nangunguna sa ating leaderboard. Iyan, so, maraming salamat po. Yan, so muli kami po ang Senior High School Information and Communication Technology team, 'no. Ang kasama ko po si Tutor Pau at ako po ang inyong lingkod, Tutor Drin or Tutor A, and with me Tutor Bell para sa programming and Tutor Lon para sa Computer System Servicing Grade 12. Iyan, ayan po ang itsura ko, huwag kayong magsasawa, 'no, yan na yan. Ano tayong magagawa? Every Friday po at 9 AM to 9:40 AM, 'no? CSS for grade 11, 'no? Dito lang po 'yan sa DepEd EdTech Unit and DepEd Tayo Facebook page at sa aming YouTube channel, DepEd Philippines, DepEd EdTech, and DepEd TV. Ayan. Of course, we love to hear from you aside from sending syempre ng mga comments diyan, no, scan din, access din po ng aming feedback, QR code and link. Ayan. So, you can send your comments, suggestions, violent reactions diyan sa QR code and link na iyan. Okay? Yeah, may humahabol. Irene Wahe, good morning po. Watching from CSS 11 Gates, Pagalanggang National High School yan. Welcome. Nakaabot ka, Irene Wahe. Wahe ba, Wage? Anyway, ginrit kita. Thank you. Katekwis na Irene. Ayan, what else? With that, Diyos mabalos po. Daghang salamat, dakol pong salamat. Ayan. So, wag pong bibitiw. Susunod na po sa atin is si Tutor Lonlon para sa Computer System Servicing Grade 12. Magkita-kita po muli tayo next week, Friday 9 to 9:40 AM. Ayan. So, maraming salamat po sa pagtsaga. Lagi nating tatandaan, nasa pagbabahagi ang ating pag-iral. Paalam!